Mga kapatid, kung mapapansin nyo dito sa ating passage ngayon, maaari nating balikan yung mga bagay na nangyari doon sa ating pag-aaral dito sa Gospel of John. Kung makikita natin doon sa chapter 12 ng Gospel na ito, yun yung conclusion ng public ministry ni Kristo. At sa unang part naman ng chapter 13, makikita natin na itong chapter 13 ay pag-disclose niya ng mga mangyayari doon sa mga taong sumusunod sa Kanya. By saying na taong sumusunod sa Kanya, maaaring yung mga taong ito ay may pananampalataya talaga kay Kristo at maaari lamang na natuwa sila sa katuruan ni Kristo dahil ito ay iba doon sa kanilang nakaugalian o marahil itong mga sumusunod kay Kristo ay nag-iisip na sila ay makikinabang sa mga material na bagay sa ministeryo ni Kristo. At dito naman sa ating passage, ang pagdidisclose ng Panginoon ng mga bagay na mangyayari sa hinaharap o mga mangyayari sa mga susunod na araw at mangyayari doon sa ministeryo na kanyang sinimulan. Ang pagdidisclose na ito ay doon lamang sa kanyang mga hinirang at pag-exclude doon sa mga hindi hinirang o hindi kabilang sa iglesia ng Panginoon at gayon din, hindi kabilang sa kaharian ng Diyos. Makikita natin mula doon sa verse 18, dito ang pag-exclude sa mga hindi hinirang ng Panginoon. Makikita natin na tinanggal niya sa katipunan ng kanyang mga tagasunod yung mga wala talagang pananampalataya at hindi nauunawaan ang kanyang pag-ibig. Kung titignan natin doon sa verse 1 to verse 17, ipinakita niya yung kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng kanyang katuruan at hindi lamang ng kanyang katuruan, bagkus pati o kasama rito yung kanyang example ng kanyang pagsiserve. Ito yung kanyang pag-ibig. Yung dakilang Diyos ay bumaba sa kanyang mga nilikha upang sila ay pagsilbihan at bigyan sila ng kaligtasan. Yung mga taong nagrebelde sa kanya, yung taong mga kanyang kaaway ay kanyang pinagsilbihan at kanyang inibig. Ngunit dito sa ating passage, nagpapakita na yung pag-ibig ng Diyos ay meron ding taint ng pagiging selective. Pinipili ng Diyos o ang pag-ibig ng Diyos ay ibinibigay niya kung kanino lang niya lamang naisin. Ngunit hindi ibig sabihin ito, wala siyang pag-ibig dun sa other creature. Yung katotohanan na si Judas ay kasama doon sa pinagpakitaan ng Panginoon ng dakilang pag-ibig, ito ay pagtawag sa Kanya sa repentance at paniniwala sa Panginoon. Ano ang kinaiibahan ng mga hinirang ng Diyos o kabilang sa iglesia ng Diyos? Ang kinaibahan nila, pinili ng Diyos na bigyan sila ng grasya. Tignan natin dito sa verse 18 to verse 20. Ito ay pagtawag pa rin ni Kristo kay Judas sa repentance. Ang pagbanggit niya na meron sa inyo na magtatraidor sa akin, meron sa inyo na hindi kabilang sa mga nakakaunawa sa aking pag-ibig at sa aking grasya, ito ay pagtawag ni Kristo pag-call out ni Kristo kay Judas. Marahil kung sa atin nangyari iyon o kung pwede nating ilagay sa konteksto ng ating pamumuhay ngayon, sa isang pamilya meron kang ginagawang kalokohan at sinabi bigla ng tatay mo o yung ng nanay mo na alam niya yung isang bagay na ginagawang kalokohan sa loob ng inyong tahanan. Maaring dahil sa guilt na nararamdaman natin ay umamin kaagad tayo. Ngunit makikita natin dito sa mga susunod na verses, nagmatigas si Judas. Ito ay katunayan na hindi niya nauunawaan yung pag-ibig ni Kristo. Ito ay nagpapakita na meron siyang ibang desire higit doon sa pag-ibig at kaligtasan na ino-offer ni Kristo. Ang ating passage ngayong umaga ay nagpapakita ng separation ng mga belong sa salvation kay Christ at yung mga hindi belong sa pag-ibig
at sa grasya ng ating Panginoon. Ano yung makikita natin dito? Yung pagkukomisyon ng Panginoon sa kanyang iglesia. At makikita natin yan doon sa verse 34 to verse 35. Yung commandment na binigay sa kanila ng Panginoon. At makikita natin yan doon sa verse 34 at doon din sa verse 35. Yung exclusion sa mga reprobate katulad ni Judas. Na kapag inihain ng Diyos yung kanyang grasya sa pagtawag ng ating kasalanan, kung ikaw ay hindi kabilang sa pag-ibig at hindi ka kabilang sa grasya ng Panginoon o sa kaharian ng Panginoon, ang magiging epekto sa iyo nito ay hindi mahalin yung kabanalan ng Panginoon, hindi mahalin yung pag-ibig ni Kristo, hindi mahalin yung grasyang dumating sa iyo sa pamamagitan ng kamatayan at buhay ni Kristo. Ito ay galit kay Kristo dahil pakiramdam natin, ito ay condemning sa atin. As if sinusumbatan tayo ng Diyos. As if para tayong parang sinusunog yung tuktok ng ating ulo dahil sa katotohanan na ipinapakita ng Diyos na tayo ay makasalanan at wala tayong kakayahang gawin. At gayon din, yung ino-offer ng kingdom ng ating Panginoon. Ano ang ino-offer ng kingdom ng ating Panginoon? Ito ay ang kaligtasan at buhay. Yung mga hindi kabilang sa kaligtasan at buhay na ibinigay ni Kristo, ang kanilang desire ay hindi yung kaligtasan at buhay. Ang kanilang desire ay yung mga material things, yung mga bagay na pwedeng mag-sustain lamang sa kanila. Panandalian. Tignan natin kung ano yung betrayal na ginawa ni Judas kay Kristo. Sa chapter 12, makikita natin doon, nung nag-offer si Mary kay Kristo ng ointment, ang tinignan niya yung presyo na pwedeng mag-gain ng ministry ni Kristo at pwede niyang mag-gain sa ministry ni Kristo kung iyon ay ibinenta. At gayon din yung kanyang pagbebenta kay Kristo sa mga Hudyo o sa kalaban ng ating Panginoon. Ipinagpalit niya si Kristo sa silver coin. Yun yung kanyang desire, yung masustain yung kanyang physical life, ngunit hindi yung kanyang eternal life at yung kaligtasan sa harapan ng Diyos. Kaya naman ito yung kinaibahan ng mga mananampalataya ni Kristo, ng iglesia ni Kristo doon sa sa iglesia ng Diyos. Ito yung kinaibahan sa mundo. Yung kanilang fellowship at yung kanilang mission ay rooted kay Kristo. Hindi ito rooted sa kanilang sariling desire, hindi ito rooted sa anumang material na bagay sa mundo. Ito ay rooted o nakatanim doon sa pag-ibig na nakita kay Kristo. Ito ay nakatanim doon sa grasya na siyang dumaloy sa krus ng Kalbaryo mula kay Kristo. Kaya napakaganda nung inawit natin kanina. Grace, grace, God's grace. Ito ay exceeding sa lahat ng ating expectation, exceeding sa lahat ng ating pangangailangan. Dahil hindi natin iniisip yung dakilang grasya na ito, na maaari tayong magkaroon ng kaligtasan. Ang dati lamang nating iniisip ay kaligtasan natin sa physical. Ang dati nating iniisip ay yung buhay na walang hanggan ay kayang isustain dito sa physical na mundo. Ngunit yung inoffer ni Kristo ay yung buhay na walang hanggan. Maayos na standing sa Ama sapagkat siya yung nakikita pag tayo ay tumatayo sa harapan ng ating Diyos. At gayon din sa katipunan ng mga mananampalataya. Kaya importanteng maunawaan natin na yung fellowship at mission ng church ay nakatungtong at nakasandal sa persona ni Kristo. At ano yung kinaibahan nitong bagay na ito doon sa mundo? Dahil meron din naman pag-ibig sa mundo. Makikita natin may mga organization na ilang century na, ngunit nandun pa, nakatindig pa. Nakikita natin na meron mga organisasyon, yung kanilang mission ay patuloy pa rin kahit ilang dekada na ang lumipas. Actually, yung ating bansa
ay isang matatawag nating organisasyon o isang samahan dahil tayo ay mga Pilipino at ipinaglaban ng mga bayani natin dati ang ating kalayaan kaya tayo ay mayroong sariling bansa. Pwede ba natin ma-compare yung kaharian ng Panginoon, yung fellowship na meron sa kaharian ng Panginoon, sa mission na meron ng kaharian ng Panginoon sa isang bansa o sa isang organisasyon? Merong difference ang bagay na ito. Katulad ng example natin, yung mga bayani natin ay nakipaglaban para sa kalayaan natin. Ngunit makikita natin sa history, merong mga betrayal na nangyari at ginawa yung mga tinatawag nating mga dakilang bayani. Hindi ako hindi ko nilalagyan ng putik ang kanilang pangalan, ngunit kinukumpara ko sila sa dakilang pag-ibig ni Kristo at sa dakilang iglesia ng ating Panginoon, yung ating bansa. Ngayon, makikita natin dito, mga kapatid, na yung kanilang paggawa ay may taint ng pag-ibig para sa kanilang sarili. Yes, meron para doon sa kanilang mission, ngunit makikita natin na merong taint pa rin ng desire para sa kanilang sarili. Kaya naman makikita natin na walang perpektong bansa, walang maayos na wala tayong masasabing pinaka-perpektong bansa. Laging meron pa ring gulo, meron pa ring krimen sa isang bansa. Ngunit doon sa fellowship o doon sa katipunan ng bawat mananampalataya, dito ay may kapayapaan dahil ito ay nakatungtong doon sa grasya ni Kristo, nakasandal sa pag-ibig ng ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin. At ito yung kinaibahan ng kaharian ng Diyos sa anumang organisasyon sa mundo. Ang unang-unang kaibahan natin diyan ay ang ating mission, ang ating fellowship o ang ating pagsasama. Number 1 is rooted in the selfless love of Jesus Christ. Makikita natin sa verse 34 to 35, yung binigay na new command ng ating Panginoon is to love one another. Paano natin masasabi na itong pag-ibig na to ay iba doon sa mundo? O iba doon sa ibang commandment na ibinigay ng ating Panginoon? Pagkat ito ay parehas lamang doon sa Old Testament o sa Old Commandment ng Panginoon, doon sa Deuteronomy chapter 6, verse 5, kung saan sinasabi ng ating Panginoon na love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. At doon sa Leviticus chapter 19, verse 18, kung saan sinasabi ng ating Panginoon, love your neighbor as you love yourself. Ano yung pinagkaiba ng bagay na ito? At pwede nating masagot yan sa pagtingin natin doon sa sitwasyon kung saan ibinigay ng Panginoon yung kanyang new commandment sa kanyang mga disciple. Ito ay binigay sa gabi kung saan, sa gabi bago siya dakipin at patayin ng mga Hudyo. Ito ay nangyari o kanyang sinabi sa gabi kung kailan siya dadakipin. Ibig sabihin, merong pangamba dun sa gitna ng kanyang mga disciples at mga tagasunod. Merong pangamba na yung kanilang sinusundan Diyos, yung kanilang pinaniniwalaang Messiah, Savior of the world, ay mamamatay. Yung kanilang pinagbigyan ng kanilang buhay, ay mamamatay. Siguro nasa kaisipan nila, mga kapatid, na kung siya ay mamamatay, kasama ba akong mamamatay nga dahil ako ay kabilang doon sa kanyang ministeryo? Mamamatay din ba kami kasama niya? Ito ba yung sinasabi ng ating Panginoon? At another thing na pwede nating makita dito ay yung pagre-reveal ng Panginoon sa kanyang betrayer. Yung betrayal ni Judas sa kanya. Isa pang walang kasiguraduhan at takot na nagdadala sa kanyang mga disciple
ay doon sa hindi pagpapangalan ng ating Panginoon sa kanyang betrayer. At nakakadagdag ito doon sa tensyon na kanilang nararamdaman. Imagine, mamamatay na yung inyong master at meron pang betrayer sa loob ng inyong samahan. Ano yung takot na kanilang nadadama dito? Ano na lang mangyayari sa ministeryo na inumpisahan ng Panginoon kung siya ay mamamatay at merong snitch sa loob, sa word ngayon, snitch sa loob ng aming samahan. Ito yung kanilang sitwasyon doon sa sitwasyon na ito. At ang immediate answer, kaya tinawag na new commandment ang bagay na ito sa kanila, o yung new commandment about love, is yung pag-ibig na walang bahid ng betrayal o treachery. Yung pag-ibig na katulad ng kay Kristo, na hindi niya kailanman iiwan. Kung ang takot nila yung kamatayan ni Kristo, hindi niya iiwan sila, bagamat siya ay babalik doon sa presensya ng kanyang Ama at magiging absent sa kanyang mga disciple physically. Ngunit ang katotohanan ay yung kanyang paglisan sa mundo ay completion ng kanilang salvation at buhay. Kabaliktaran sa kanilang inaasahan na sila ay iiwan at iiwan sa kawalan ng walang pinangahawakang assurance. Yung pag-ibig na selfless, yung kind ng love na nagde-desire ng good para sa kanyang iniibig. Ibig sabihin natin, walang bahid ng kahit anong pagnanais para lamang sa sarili. Dahil yung betrayal ay nag-uugat sa selfish desire. Nagko-commit ang isang tao ng betrayal dahil sa kanyang desire to satisfy himself. Nagko-commit ng betrayal ang isang tao dahil sa kanyang desire na different doon sa grupo na kanyang kinabibilangan o doon sa partnership na kanyang kinabibilangan. Tignan na lang natin si Judas kung paano niya ipinagpalit si Kristo sa silver coin. Makikita natin yung kanyang selfish desire doon sa John chapter 12 verse 4 to 6. Ngayon, na kino-conclude ng ating Panginoon yung kanyang ministeryo sa mundo, napagtanto ni Judas na hindi siya makikinabang ng pera o yaman ng mundo doon sa ministeryo ng ating Panginoon, sa kingdom ng ating Panginoon. Kaya pumunta siya doon sa mga tao at sa grupo na siyang makikinabang siya ng yaman ng mundo. And that is evil desire and selfish desire. Tignan natin yung mga tao. Malamang nanonood tayo ng mga crime and investigative documentaries. At sa isang marriage, nagkakaroon ng betrayal pag nag-fail yung kanilang partner na isatisfy yung kanilang desire, yung kanilang sariling desire para doon sa kanilang partner. Kung hindi na ibibigay yung yaman na gusto nila, yung lust ng kanilang flesh, pumupunta sila doon sa mga tingin nila na makakapag-satisfy ng bagay na ito. At ito yung ibinibigay ng Panginoon at nililiwanag ng Panginoon sa kanila sa gabi sa gabi bago yung kanyang glorification. Ito ay different doon sa Old Testament at doon sa Old Covenant. Dahil doon sa Old Covenant, yung mga taong pinagbigyan ng Panginoon doon ay hindi naunawaan yung kautusan ng ating Panginoon. Ang bago dito sa commandment ng ating Panginoon ay yung revelation ng Panginoon
naliliwanagin niya sa ating puso at kaisipan yung kanyang kautusan at yung kanyang katotohanan sa pamamagitan ng pag-ibig ni Kristo at grasya na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Tingnan natin yung mga tao doon sa Old Testament. Hindi nila naunawaan yung commandment ng Panginoon na love your Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might, and love your neighbor as you love themselves. Akala nila, yung kautusan ng Panginoon na yon will keep them, yes, it will keep them doon sa land of Israel, pero inaakala nila na iyon na yung pinaka-kapunuan ng biyaya ng Panginoon. Hindi nila nauunawaan na ito ay selfless dapat. Hindi nila tinitignan yung benefits para sa kanilang sarili, ngunit yung benefits para doon sa iba at gayon din para sa glory ng ating Panginoon. Ngunit dito sa New Covenant o sa New Commandment ng Panginoon, hindi tayo gumagawa at hindi tayo nagsisikay sa pag-ibig at paglilingkod sa Panginoon para sa benefits. Ito ay kabaliktaran na kinabang na tayo. Nang tayo ay makatanggap ng pag-ibig at kaligtasan kay Kristo. Kaya ngayon, meron na tayong kakayanan na sumunod dun sa kanyang kautusan na love your God and love your brethren. Dahil na-receive din natin yung same na ipinapangako at inuutos ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mga naniniwala kay Kristo ay nauunawaan yung commandment ng Lord to love the Lord and to love their neighbors. Ibig sabihin, mga kapatid, to love is to love according to the love of Christ. Ano yung pag-ibig ni Kristo? Makikita natin yun sa kamatayan ni Kristo. At sinasabi sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11 na kahit siya ay pinakamataas na being, siya ay bumaba sa kanyang creation, isinantabi yung kanyang glory para ibigay yung kaligtasan at buhay sa iyo. That is selfless. Hindi niya binetray yung kanyang ama, but rather submit perfectly to the will of His Father. Ano yung ipinapakita nun? Yung kanyang pag-ibig sa kabanalan ng kanyang ama. Christ did not betray the righteousness of God. Namuhay siya perfectly. At para yun sa kalwalhatian ng kanyang ama. Para yun sa kaligtasan mo. Hindi siya nag-commit ng any treachery against the will of His Father. Makikita natin, may paglaban doon sa flesh ang ating Panginoon sa chapter 17, na kung pwede mong tanggalin yung cup of wrath na ito sa aking harapan, but thy will be done. Ang sabi ng ating Panginoon. Ibig sabihin, present yung battle sa kanyang laman doon sa pagsunod at hindi. Naranasan niya yung bagay na ating nararanasan. At higit sa lahat, Christ desired good for His people. Kaya siya may perfect life para ibigay sa iyo yung righteousness na yun. He died for His sheep and bestow unto them the price of His obedience. And that is for the glory of God. And that is selfless love. We see Jesus Christ harmonize yung love sa other attributes ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na nagmamahal tayo, ipapamper natin yung kasalanan ng bawat isa. Hindi ibig sabihin na nagmamahal tayo, ihahayaan na natin yung mga maruruming kasalanan na nasa paligid natin. Christ strive hard para sa perfect righteousness na ibigay sa iyo. And we must strive hard din
para sa perfect righteousness na maipamuhay ng ating sarili at ng ating kapatid. And that's how we love our brethren. Ano yung pinapakita dito mga kapatid? Those who truly receive the selfless love of Jesus Christ that brings salvation and life will also have the selfless love in Himself. Ibig sabihin mga kapatid, inevitable na hindi tayo magkaroon ng selfless love. Tingnan natin yung ating binasa kanina, Jeremiah 31, chapter 31, verse 31 to 34. Kung ano yung sinasabi ng passage na yan. Particularly sa verse 33, sinabi ng ating Panginoon dyan, I will put my law within them. I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. Ibig sabihin mga kapatid, mamumuhay yung isang kinilos ng Diyos, binigyan ng kaligtasan, binigyan ng pananampalataya at buhay, according sa commandment ng Panginoon. Sila ay bagong creation. Sila ay kabilang sa new covenant, which is covenant of grace ng ating Panginoon. Sila ay meron ng delight doon sa commandment, kabanalan ng Panginoon. Kung sinasabi natin, we love the love of Christ, we also love the righteousness and holiness of God. We desire the love of God, we also desire His goodness, His purity, His holiness and righteousness. And we do not just desire it for ourselves, we desire it para sa ating mga kapatid, sa kabilang sa iglesia ng ating Panginoon. At doon sa verse 34, and no longer shall each one teach his neighbor and each his brothers, saying, know the Lord, for they shall all know me, for the least of them to the greatest, declares the Lord. Hindi na tayo ang magtuturo sa ating mga kapatid, pagkat si Kristo ang magtuturo sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo ay nag-edify sa bawat isa by exhorting them to repentance and faith kay Kristo, it is not you. It is the love of Christ that is in you, for you desire them to repent and believe the gospel. Kung ikaw ay gumagawa sa iyong opisina para makita ang glory ng Panginoon at i-call yung boss mo at yung mga katrabaho mo sa kaligtasan, it is not you. It is the love of Christ. Kasi kung ikaw lamang ang desire mo, ay yung desire ng mundo. Yung desire na magkomportable ka. Yung desire, yung komportable, yung sinful flesh mo. Ang desire mo ay para lang sa iyong sarili. Tignan natin yung sinasabing new commandment ng Panginoon kung sino yung magbe-benefit dito. Ang magbe-benefit dito ay others. Verse 34, love each other. Hindi love yourself. Love others. Verse 35, so that the world may know your union with me. Sino magbe-benefit doon? The world. Yung mga hinirang ng Diyos na wala pa sa pananampalataya kay Kristo. And that is selfless love. Kung meron man tayo dito mga kapatid, assurance of our union with Christ, assurance of our salvation. Ibig sabihin, kung tayo ay nagsisikhay na magkaroon ng kaligtasan, conformity kay Kristo ang ating kapatid, yun ay assurance na ikaw ay belong, united kay Kristo, na ikaw ay may kaligtasan. Sigurado ang iyong kaligtasan. Yun lamang yung benefit natin dito. But yung sinasabi ni Kristo, immediately ang mga magbe-benefit dyan ay others. And that is sign of selfless love. He wants us to give our life to others. Marahil maisip natin, napakahirap naman yan.
Lagi natin siyang gagawin. Yes, totoo. Mga kapatid, napakahirap nito. Dahil ito ay pagde-deny sa ating sarili. Pagsasakal doon sa gutom ng ating sinful flesh para sa kanyang desire. Nandiyan nagagastos tayo para lang makasama natin yung ating kapatid at makita niya yung fellowship na meron sa katipunan ng mga mananampalataya. Nandiyan nasusubukin yung pasensya natin ng isang batigas na ulo na kapatid. Pero kailangan mo pa din siyang mahalin. Kailangan mo pa siyang pagtisan para ilid doon sa pag-ibig at grasya ni Kristo. Nandiyan na mamaliitin tayo ng mundo. Sasabihin na tayo ay walang direksyon sa ating buhay. Ngunit ang desire natin ay makilala si Kristo. Hindi mabigyan ng glory ang ating sarili. Kaya kahit na ganun ang tingin sa atin at sinasabi sa atin ng tao, bibigyan natin sila ng importansya. Dahil nais natin na maunawaan nila yung ating pinapamuhay na pag-ibig at grasya na mula kay Kristo. At marami pang ibang paghihirap sa bagay na ito. Nandiyan na ilalaban natin ang fellowship despite ng ating mga pangangailangan. Bakit? Hindi tayo pumupunta sa fellowship para magkapera. Hindi tayo pumupunta sa Lord's Day para managana yung ating mga desire sa sinful flesh. Tayo ay pumupunta because we desire conformity kay Christ. And we desire din yung ating mga kapatid na maunawaan yung mensahe ng pag-ibig ni Kristo na nakita natin sa kanyang buhay at sa kanyang kamatayan. At pwede natin itong i-reflect sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dinedesire ba natin ang good para sa ating mga kapatid sa Panginoon? Paano natin dinedesire na maipanalangin sila? Paano natin dinedesire na maging komportable ang bawat isa at malinaw na marinig ang gospel ni Kristo? Dahil kung dinedesire natin yun, we will work hard para sa iglesia ng Panginoon. Even sa maliliit na bagay at detalye. Bakit tayo may timidity? Because hindi tayo makikinabang. Ang ating kaisipan ay hindi tayo makikinabang sa iglesia ng Panginoon. Hindi makikinabang yung selfish desire natin sa iglesia ng Panginoon. That's why we are timid. That's why we are reluctant na tumulong sa iglesia ng ating Panginoon. Bakit? Wala tayong desire to lead our brethren sa repentance at pananampalataya, sa conformity. Wala tayong desire na ipahayag yung liwanag ni Kristo sa mga nasa kadiliman pa. If we truly love Christ, and if the selfless love of Christ ay dumadaloy sa atin, magiging attitude natin sa ating paglilingkod, maliit na bagay man yan na maitutulong mo, ikaw ay may kagalakan na i-offer. Ikaw ay may kasipagan at kasiglahan na gagawin iyon. You know, brothers, ang pagiging selfish ay isa sa mga sumisira sa isang organisasyon, sa isang fellowship, higit sa lahat sa iglesia ng Panginoon. Pwede nating ma-reflect yung sinabi ni John the Baptist doon sa John chapter 3 kung saan nagtatanong yung kanyang mga disciples. Tignan mo si Kristo, kinukuha niya yung dapat nagpapabaptize sa atin. Anong sinabi ni John the Baptist sa kanyang mga disciple? He must increase. I must decrease. Bakit wala tayo dito sa church? Bakit tayo may katamaran sa church? Because we want
to increase. We want yung selfish desire natin to increase. Gusto nating managana yung mga sinful desire natin. At hindi na ibibigay yun ng church. Dahil tumitindig ang iglesia ng Panginoon sa kanyang salita. That's why we give a little effort. Dahil hindi pinapamper ng church ang kasalanan mo sa pag-ibig mo sa selfish desire mo. Pwedeng sabihin ni John the Baptist na siya ay tinawag din ng Panginoon upang magbautismo sa mga mananampalataya ng Panginoon. Pero anong tinignan niya? Mas importante na makilala nila si Kristo higit sa akin. Kesa matanyag ako, mas importanteng managana ang ministeryo ni Kristo. Ano yung pinupunto natin dito? Live according to the love of Christ that brought us to salvation. Kung tunay na naunawaan natin at dumaloy sa atin yung selfless love ni Kristo na nagdala sa atin sa kaligtasan, yun din yung ipapamuhay natin. Magiging selfless din tayo. At ito yung sinasabi ni Apostle Paul doon sa Colossians chapter 3, verse 3 and verse 12 to 17. Sabi niya sa verse 3, For you have died and your life is hidden with Christ in God. Patay ka na! Si Kristo na yung namumuhay sa'yo. Yung old self mo ay wala na. Inilibing mo na nung ikaw ay nanampalataya kay Kristo. Si Kristo na yung namumuhay sa'yo. Tigit sa lahat yung verse 13 at verse 14 dyan. Sabi sa verse 14, mamuhay ka sa pag-ibig ni Kristo na siyang nagbubuklod sa atin, sa kabanalan, sa katwiran ng Diyos, at sa lahat ng godliness na meron siyang itinuturo dito. Ang ipinapamuhay ay yung pag-ibig ni Kristo, yung grasya ni Kristo, hindi yung mga desire natin o yung ating sarili na makasalanan. Si Kristo na umiibig sa atin ang ipinapamuhay. Ngayon yung problema ng mga Kristiyano sa panahon natin, nineneglect natin na makilala si Kristo. Bakit hindi natin nauunawaan ang higit yung kanyang pag-ibig? Bakit hindi natin nauunawaan yung persona ni Kristo? Dahil nineneglect natin makilala siya ng higit. Nineneglect natin na maunawaan ng gusto yung kanyang pag-ibig. Kaya tayo ay kontento na lang doon sa benefit ng ating pananampalataya at pagkilala kay Kristo at pagsisisi sa kasalanan. Ano yung benefit na yun? Ikaw ay ligtas na. Ikaw ay kabilang sa pinagkamatayan ni Kristo. Humihinto na tayo doon. Dito nag-uumpisa na hindi maging mindful ang isang Kristiyano sa kanyang duty na ma-maintain yung unity sa loob ng church, mag-participate doon sa Great Commission na binigay ng ating Panginoon. Tayo ay nag-uumpisang mag-focus more doon sa ating sarili. Ito ay subtle quietism, mga kapatid. Yung klase ng kaisipan na nagsesettle na lang sa less at hindi nag-i-strive hard para sa conformity kay Christ at gayon din sa unity ng church at para sa glory ng ating Panginoon. Ito yung mga kaisipan na ayokong mag-join, baka magkasala lang ako pagka nakikita ko sila. Hindi ko naman gusto yung mga kasama. Iba doon sa personality ko.
Di naman gaanong mahalaga yung pagbabahagi ng gospel. Ang importante yung pinagkamatayan ako ni Kristo. Nililin lang natin ang ating sarili. Dahil kung tunay na nakilala natin si Kristo at pinanampalatayanan natin si Kristo, kasama dito yung kanyang pag-ibig. At kasama dito, mga kapatid, hindi maiiwasan na ipamuhay natin yung kanyang pag-ibig. At walang ibang magandang bagay na solusyon sa problema ng mga Kristiyanong ito, kundi yung ating challenge ngayong umaga. Know Christ more every day. Kilalanin mo si Kristo ng higit araw-araw. Bago yung mercy ng ating Panginoon araw-araw. Hindi ka excited na malaman? Hindi ka excited na makilala yung tagapagligtas at umiibig sa iyo ng lubos? Ang mundo ay pwede kang i-betray, ngunit si Kristo ay hindi. Yes, absent siya physically, but He is interceding for us doon sa tabi ng ating Panginoon. What a great love! Pwedeng mawaglit tayo sa kaisipan ng ating mga minamahal kahit isang beses, ngunit si Kristo ay hindi. Kaya tayo may kaliitan ng pagtingin sa pag-ibig at pamumuhay sa pag-ibig dahil hindi natin nakikilala si Kristo at ang kanyang pag-ibig ng lubos. Katulad ng sinabi natin kanina, yung pag-ibig ni Kristo ay hindi pagpapamper ng kasalanan, pag-neglect sa holiness at righteousness ng Panginoon. But kasama ito doon sa kanyang pag-ibig, ang pag-ibig sa kabanalan at katuwiran. The more we know Christ, the more we know the holiness of God. And the more we know the holiness of God, the more we understand that we are a great sinner. The more we know the righteousness of God, or the more we know the righteousness of Christ, the more we know how high the standard of God regarding righteousness. And the more we understand that we need the righteousness of God, for we do not have any righteousness on our own. The more we know the love of Christ, the more we know God. And the more we know the love of God, the more we desire grace and good for others. Pag sinabi natin, we desire good and grace for others, kabilang dun yung pamumuhay sa kabanalan at katwiran ng Diyos. Yun yung focal point nun. Hindi lang yung maging mabait ka sa Kanya, hindi lang yung maging lagi kang nandyan para sa Kanya, ngunit higit sa lahat, inililid mo siya sa holiness at sa righteousness. At yung ating mga trabaho dito sa loob ng iglesia, pag-i-exhort mo kapag ka meron nagko-confide sa iyo ng problema, yan ay papakita ng pag-ibig ni Kristo. Yan ay pagbibigay ng buhay ni Kristo sa iba. At wag lamang manatili doon sa alam mong ikaw ay ligtas. Pagkus ipamuhay mo yung kaligtasan at yung pag-ibig na iyong tinanggap kay Kristo. Ibig sabihin, mga kapatid, love is desiring good for others, not for the benefit of our sinful flesh. At yung ating sumunod na mensahe, mga kapatid, ay nagsasabi na baka naman sumobra tayo doon sa ating pag-ibig at tayo ay magmalaki na. Ang isa sa mga isa sa mga pagkikip ng fellowship at ng mission in unity in Christ ay yung pagiging rooted in the humble obedience of Christ. Sa verse 23 to 24,
ng 1 John chapter 3, sabi ni Apostle John dyan, and this is His commandment, that we believe in His name, in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, just as He has commanded us. Whoever keeps His commandment, abide in God, and God in him, and by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Katulad ng sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse 34 and 35 ng ating passage ngayong umaga. Wala na tayong maidadagdag pa doon sa kaligtasan at sa pag-ibig ng ating Panginoon. Yung pag-ibig niya ay enough para tayo ay ikip doon sa kaligtasan na ibinigay niya sa atin. Para tayo ay ikip sa fellowship sa ating Panginoon. Para magligtas ng mga wala pa kay Kristo. Ngunit sometime, mga kapatid, tayo ay nagpupunta doon sa ibang extreme ng bagay na ito. Gusto nating mapatunayan yung ating pag-ibig at devotion sa ating Panginoon, nagiging extreme tayo sa mga gawa. Katulad ni Peter dun sa verse 36 to 38, kung saan sinabi ng Panginoon, para malaman nyo na kayo ay united sa akin, at para malaman ng mundo na kayo ay kaisa sa akin, para malaman nyo na kayo ay iniibig ko, ibigin nyo ang bawat isa. Yun lang yung kinumand ng ating Panginoon at hinihingi na, at dinedemand ng ating Panginoon. Ngunit si Peter, uncertain at walang trust doon sa pag-ibig ng Panginoon, ang sabi niya, I will die for you. Ayaw niyang maiwan ni Kristo physically. Kasi hindi siya magiging sigurado kung pag nawala ba si Kristo, totoo bang mananatili yung pag-ibig niya? I will die for you. I will die with you. Parang sinasabi ni Peter dito. Sinosobrahan niya yung inutos ng ating Panginoon. Yung katulad ng mind at action na ito ay rebellion against the Church of Jesus Christ, kung saan binuo niya. Dahil ito ay boasting, at ito ay rooted sa pride. Another kalaban ng fellowship at mission ng church ay yung pride. Kung kanina ay selfish desire, ito naman ay pride. Ito ay pagbo-boast ng might ng sarili. Pagtitiwala sa intrinsic capability to love God. Ito ay rejecting the commandment of His Lord. Pwede nating sabihin na anxious lamang si Peter dun sa kanyang Panginoon. Anxious lamang siya na ipakita yung loyalty niya at gayon din yung pag-ibig niya sa kanyang Lord, sa kanyang Panginoon, sa kanyang tagapagligtas. Ngunit ang sinasabi ng ating Panginoon, it is enough that you love my church. Remember, sa huling chapter ng gospel na ito, nung tinanong ng ating Panginoon si Peter ng 3 beses, kung mahal siya nito, ang sinagot sa kanya ng Panginoon, kung mahal mo ko, feed my lamb. Kung mahal mo ko, tend my sheep. Kung mahal mo ko, feed my sheep. Lahat patungkol doon sa iglesia ng Panginoon. Kung gusto nating malaman natin kung paano natin, gaano kamahal si Kristo, ito ay nagre-reflect kung gaano natin kamahal ang bawat isa. Ito ay nagre-reflect kung paano natin o kung gaano natin kamahal ang iglesia na itinatag ni Kristo.
At dito sa mga extreme act and extreme thoughts, ito ay nagde-destroy ng fellowship at mission ng ating Panginoon. Katulad ng ating sinabi, kung gaano natin kamahal si Kristo ay nagre-reflect sa ating pagmamahal sa mga kapatid. At yan ang ating dapat makita rito. The evidence of love and loyalty to Jesus Christ is obedience. Ano yung inutos ng ating Panginoon? Love each other. At yan yung evidence na mahal mo ang ating Panginoon. Ikaw ay may mababang puso na sumunod sa Panginoon. Not trusting your might. Not trusting on your own capability. As if sinasabi ni Peter dito, yan lang yung utos mo, ito pa yung higit dyan na kaya kong gawin. And he is fooling himself. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 1 to 3, wala tayong kakayanan na pumunta sa direksyon ng Diyos. Wala tayong kakayanan na sumunod sa Diyos kung wala yung grasya ni Kristo sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Makikita natin kung paano kinorek ng ating Panginoon yung prideful heart ni Peter. Sabi ng Panginoon sa kanya sa verse 38, "Will you lay down your life for me, Peter? Truly, truly, I say to you, the rooster will not crow till you have denied me 3 times." Ito ay pagsasabi ng ating Panginoon kung ano ang mangyayari pag pinagkakatiwalaan natin ang ating sarili. Pag tinitignan natin ang ating sarili as a righteous person dahil tayo ay inibig ni Kristo. At pwede nating makita dyan kung gaano ka-loving ang ating Panginoon sa kanyang pagre-rebuke kay Peter. Itong rebuke na ito ay para kay Peter, yes, ngunit para din ituwid yung kaisipan ng kanyang mga disciple. Dahil kung hindi ni-rebuke ng ating Panginoon si Peter, maaaring mag-agree at kopyahin ng kanyang mga kapwa-disciple yung kayabangan ni Peter, yung pride ni Peter. At pag nangyari yun, sila lahat ay magiging devastated dun sa pagkamatay ni Kristo. Tignan natin yung karunungan ng ating Panginoon. Sino mag-e-exhort kay Peter na manatili sa fellowship na binuo ni Kristo? Kung lahat sila ay katulad ni Peter, na ganun yung inasahan, na mamamatay ako para sa Diyos. And then, that boastful heart shatter nung nalaman nilang sila ay nagtakbuhan, sila ay nag-deny sa Panginoon. Ano mangyayari kung pare-pareha silang katulad ni Peter na lugmok doon sa kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa? At ganun din sila, nagsisisi sila kung sila ay parehas ng ganun ng puso ni Peter, na mayroong boastful heart. Sino mag-exhort kay Peter at magpapanatili sa kanya? At pwede nating masabi dito, napaka-rude naman ng Panginoon. Pwede palang mag-rebuke ng ganyan ka-rude. Hindi to rude rebuke, mga kapatid. Ito ay gracious rebuke. Loving act ng Panginoon para i-correct yung kanyang kaisipan patungo sa katotohanan ng ating Panginoon. Tandaan natin, magkakaiba yung language noong panahon na iyon sa panahon natin ngayon. Remember yung pag-address ng ating Panginoon sa kanyang ina na woman, it seemingly, babae, parang tinawag niya na ganun yung kanyang nanay, but equivalent nun sa ating panahon is Miss or Mrs. Binibini o ginang. It is a respectful way. And ganun din dito, knowing our Lord who is loving and gracious. Huwag natin maging warrant to para maging rude sa ating pagre-rebuke.
kung gagamitin natin warrant ito, dapat mag-harmonize yan sa lahat ng persona ni Kristo. Kung hindi inirebuke ng ating Panginoon si Peter that time, yung love na kanilang nakita kay Kristo ay magiging maliit at mas magmamalaki yung kanilang sariling pag-ibig, kanilang idea ng sariling pag-ibig. Yung ganitong kaisipan, mga kapatid, at yung ganitong attitude, pag nag-prevail, ay pwedeng pakainin ng husto ang ating pride. At pagkat lumaki yung ating pride, magiging authoritative na tayo. At pagka naging authoritative na tayo, we are taking the glory of our Lord. Kaya sinasabi natin na itong pride o boasting ay nakakasira sa fellowship at gayon din sa mission ng ating Panginoon. Marahil nakaranas na tayo, mga kapatid, at nakarinig na tayo ng mensahe na tinatawag nating mga taong bida-bida. Ito yung mga klase ng mga naglilingkod na palaging nakatingin sa kanyang kakayanan at sa kanyang mga nagawa. Marahil nakarinig na tayo ng ganitong mga mensahe na ganito yung ginawa ko dyan nung ako yung nasa ganitong sitwasyon. Ganito yung ginawa ko sa church namin nung nandyan kami sa sitwasyon na iyan. O marahil meron na tayong narinig na advice o meron na tayong mga nakausap na mga tao na ganito yung in-advise ko noon doon sa church at yung buong church ay nagbago. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa church. Ano yung mangyayari sa unity ng church at gayon din sa mission ng church kapag meron tayong ganitong puso at ganitong attitude? Unang-una, magiging tamad siguro tayo. Dahil siya na naman yung magsasalita. Yan na naman yung sasabihin niya. O irritation sa bawat isa. Lagi na lang to, bida-bida talaga to eh. Wala tayong problema sa ganung mga testimony, mga kapatid. Ngunit kung nag-glorify ang tao, higit dun sa grasya at pag-ibig ni Kristo, ay hindi dapat natin tinatanggap. Tignan natin si Paul dun sa Romans chapter 1, verse 8 to 15. Particularly doon sa verse 11 at verse 12. Siya ay eager na mag-impart ng graces sa mga taga-Rome. Doon sa verse 11, sabi niya, eager ako na maibahagi yung graces na ibinigay sa akin ng Panginoon sa inyo. At ito yung magandang humility kay Pablo. Sa verse 12, siya din ay excited na ma-encourage at maturuan ng mga brothers in Rome. Si Paul na yun. Si Pablo, na marunong sa batas at nakapagsulat ng halos systematic theology ng lahat ng Kristiyano. Eager siyang maturuan at makagain ng wisdom at pag-ibig sa kanyang mga kapatid. Minsan meron tayong ganitong klase ng kaisipan, yung mayabang at nagse-self-glorify ng ating sarili. Nilalagay natin yung ating sarili doon sa seat of honor. Katulad ni Peter sa kanyang pagsasabi na nananahimik yung kanyang mga kasama na disciple, ako, Panginoon, kaya kong mamatay para sa iyo. Mapatunayan ko lang yung pag-ibig mo at pag-ibig ko sa isa't isa. Inilalagay natin yung sarili natin doon sa seat of honor. Kasi nilalagay natin yung sarili natin doon sa kaliwang pwesto o sa kaliwang bahagi na kung inakaupuan ni Kristo. Inilalagay natin yung ating sarili doon dahil sa mga great accomplishment natin sa church. Inilalagay natin yung sarili natin sa seat of honor dahil doon sa mga nalalaman natin.
And that is taking the glory of God. As if meron kang parte sa nalalaman mo at sa ginagawa mo. Anong sinabi natin kanina? Patay ka na at si Kristo yung nabubuhay sa'yo. At lagi nating tandaan, mga kapatid, yung panganib ng paglabas doon sa inuutos ng ating Panginoon ay nag-uumpisa sa eagerness to prove our love and loyalty kay Kristo. At kung ito ay labas doon sa inuutos ng ating Panginoon, ito ay magbubuo ng pride. At pagka tumaba na yung pride at siya ay naging malusog na, ito ay nagiging self-righteousness para sa atin. Kaya naman yung correction ng ating Panginoon kay Peter ay great way to remind na nakareceive lamang siya ng pag-ibig at grasya ng Diyos. Kaya siya kabilang sa pinagkamatayan. Kaya siya kabilang sa iniibig ni Kristo. Yan natin, hindi natin kailangan ng extra work para i-prove yung pagmamahal natin sa ating Panginoon at loyalty natin sa Panginoon. It is enough that we love His church and proclaim the gospel with the heart that desires good for others and conformity to Christ. Ano yung pinupunto dito? Submit to the love and authority of Christ. Katulad ng ating binasang New Testament scripture kanina, sinabi dyan, love is patient and kind. Love does not envy or boast. Love is not arrogant. Love is not rude. It does not insist its own way. It is not irritable and resentful. It does not rejoice in wrongdoing, but rejoice with the truth. Love bears all things. Love believes all things. Love hopes all things. Love endures all things. Ito yung kinaibahan ng ating pag-ibig na tinanggap at pinapamuhay doon sa pag-ibig at idea ng mundo. Sa verse 7, sinasabi ng ating Panginoon na love is trusting to Jesus all things. Whatever happens, trust the love and grace of God. Sometimes, nagsha-shatter yung ating trust sa ating Panginoon pag yung circumstansya ng buhay ay seemingly hindi favorable doon sa ating ine-expect na good. At tayo ay nag-uumpisa ng magtiwala doon sa love na alam natin. Sa right na tamang gawin natin. Ano yung sinasabi ng ating passage ngayong umaga patungkol sa pagtitiwala o binubunga ng ating pagtitiwala sa ating sarili? We became arrogant when our might seem work sa iblang bad situation. I-insist na natin yung ating sariling idea kahit ito ay mali sa scripture, pagka sometimes nag-work yung ating sariling desire. Magiging irritable na tayo pag nireject yung idea natin. Pag kinorek tayo. At lahat ng ito ay nagde-destroy ng fellowship sa loob ng at sa katipunan ng mananampalataya. Ito ay nagde-destroy sa mission. Imagine, paano natin makikita yung humility at pag-ibig ni Kristo kung merong arrogant sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia? Imagine, paano natin ipapahayag yung pag-ibig ni Kristo kung hindi align yung ating pamumuhay sa pamamagitan ng ating pag-i-insist ng ating sariling idea at sariling gusto sa loob ng iglesia o sa ating mga kasama.
Imagine paano natin sasabihin nagmamahal si Kristo kung tayo ay irritable sa isa't isa dahil sa pagkaka-reject at pagkaka-rebuke sa atin. Kaya importanteng maalala natin yung pag-ibig ni Kristo sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Trust in His love that He will bring good in us all the time. And that is abiding in His love, that whatever happens, He is with us and desiring good for us and bringing to completion what He has started, good for His people. Para sa ating pangalawang challenge, mga kapatid, obey with humility. Bakit kailangan natin ng obedience with humility? Because yun yung pag-ibig ni Kristo. Itinago niya yung kanyang glory para mag-gain ka sa kaligtasan. Itinago niya yung kanyang glory para magkaroon ka ng buhay. Hindi siya nag-improvise. Na Lord, pwede naman na isang click lang eh. Ano na yan? Napatawad na yan. Hindi siya nag-improvise. He remained obedient to the point of death. Patayin natin yung ating sariling pride. Patayin natin yung sariling boastfulness natin sa ating sarili. Patayin natin yung pag-i-insist natin ng ating sarili sa iba. And sometimes, mga kapatid, even yung ating good act ay nagiging lisensya natin para agawin yung glory ng Panginoon. Remember, we obey for the glory of God, not for the glory of you. Nagrepent ako, kaya dapat gayahin nyo. Hindi yun humility. Insisting yan ng sarili mo dun sa iba. Hindi ko sinasabing masama na i-profess mo yung ginawa sa'yo ng Panginoon. Ang masama ay yung pagbibida mo na sa sarili mo. Hindi dun sa grasya ng Panginoon, kaya ka may repentance. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, the love of Christ that binds His church is also His power to call those whom the Father predestined to salvation but still in the darkness of the world. Imagine, isipin natin at liniin natin sa ating mga kaisipan kung gaano kadunong ang ating Panginoon. Yung pag-ibig na inilagay niya sa iglesia para tayo ay pagbuklurin, yun din yung kapangyarihan na ginagamit niya para tayo ay baguhin at gayon din tawagin yung mga natitira pang elect na wala pang pananampalataya. Napakadunong ng ating Panginoon at napakasigurado nung kanyang ibinigay sa atin. Yung pag-ibig ni Kristo sa bawat isang nananampalataya o yung pag-ibig ni Kristo ang nagbabind, nagguglo sa atin sa church. Meron tayong iba't ibang upbringing, mga kapatid. Pero yung pag-ibig ni Kristo na makikita natin sa gospel, yung nagbubuklod sa atin at magdadala sa atin sa eternity. Sa 1 Corinthians chapter 13, sa ating binasa kanina, mawawala ang lahat, ngunit ang mananatili ay ang pag-ibig na ibinigay ni Kristo sa atin. At ang malaman na ito ay hanggang eternity, it means tayo ay merong kasiguraduhan sa ating sariling kaligtasan at gayon, sa kaligtasan na ibinigay ni Kristo at sa ating union sa Kanya, kahit tayo ay nandito sa mundo.
Kung nakikita mo ang sarili mo na nagde-desire ka ng good para sa iyong kapatid by conforming him sa image ni Christ at exhorting him in repentance and faith, meron kang assurance, kapatid. Panghawakan mo yan. Itong pag-ibig ni Kristo din ang nagliliwanag sa mundo upang tawagin yung mga wala pa. You know, mga kapatid, sa 16th century and 17th century, ito yung nagde-define sa mga Puritan. Dito nagtataka yung mundo sa kanila na kaya nilang mamatay para sa kanilang kapatid. Handa silang mamatay para sa kanilang kapatid. At puzzled ang mundo kung ano yung meron silang fellowship. At ang sagot doon, mga kapatid, it is the love of Christ that saves us. Dahil tinitignan nila ang bawat isa na pinagkamatayan ni Kristo. Importante sa kanilang Panginoon. Tinitignan nila yung church bilang avenue ng pag-ibig ni Kristo. That's why they are willing to die for the sake of their brethren, for the sake of the church. And I pray na magkaroon tayo ng puso na katulad mo, even sa aking sarili. And by knowing na yung pag-ibig ni Kristo ay meron tayo ngayon at hanggang sa eternal life, ipinapakita nito na sa pamamagitan lamang ni Kristo, nagkakaroon ng kaligtasan at ng buhay. At ang malaman ng bagay na ito at maging sure sa bagay na ito ay pagbibigay ng glory sa ating Panginoon. Nawa ay lagi nating maisip ito at laging manatili sa ating puso. Ito ay binigay ng Panginoon sa atin, sa church. At ito yung ninanais niya na palagi nating panghawakan at maisip. Ito yung tamang pagpupuri sa Panginoon. Ito yung tamang pagpapakita ng pag-ibig at pagpapasalamat sa Diyos. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya at hindi pa nagsisisi sa iyong kasalanan, wala pang union kay Kristo, tignan mo ang pag-ibig ni Kristo sa bawat, sa kanyang iglesia. Nakatulad mo, ang bawat isa rin na nandito ay makasalanan. Ngunit inibig ni Kristo, hindi sa basis ng pwede nilang gawin, hindi basihan sa pwede nilang i-offer sa Panginoon, ngunit sa basihan ng kanyang sarili dahil siya ay ang pag-ibig at nag-uumapaw ang kanyang pag-ibig at pinili niyang ibigay sa kanyang pinagkamatayan. At para matanggap mo itong benepisyo ng pag-ibig ng Panginoon, ang kailangan mong gawin ay manampalataya at magsisi sa iyong kasalanan. Hindi mo kailangan gumawa ng anumang bagay. Manampalataya ka lamang na ikaw ay pinagkamatayan ni Kristo at wala kang kakayanan na iligtas ang iyong sarili. At gayon din, pagsisihan mo yung mga kasalanang ginawa mo kung saan kaya napako si Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ang aming dalangin ay maging kaisa ka sa mga nagmamahal sa bawat isa at nagpapakita ng pag-ibig ng ating Panginoon. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa